입맛은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nagising ako dahil sa ringtone ng cellphone ko, may tumatawag. At sino naman kayang tao ang tumatawag sa ganitong oras? Istorbo. Sinagot ko ang tawag nang hindi tinitignan ang caller. Istorbo ka. Mahina kong bate, isabay pa ang medyo paos kong boses dahil nga sa tulog ako na nagising lang dahil dito sa istorbong ito. Prepare for your first training or you will not become part of it. I'm downstairs. 10 minutes, Watson. You know what will happen when you're late. And he ended the call. Bahala ka sa buhay mo. I was planning to sleep again but realization hits me. Ngayon na ang training ko? Dali-dali akong bumangon. Napahilamos ako sa mukha. Hindi ako na-inform na ngayon na. Parang kahapon lang namin pinag-usapan ito. Tapos kinabukasan, training ko na agad. Prepare for your first training or you will not become part of it. I'm downstairs. 10 minutes, Watson. You know what will happen when you're late. Oh crap. 10 minutes? Seriously? Tinignan ko ang orasan at 3 AM pa lang. Mabilis akong nagpunta sa banyo at mabilis ding nag-shower. Wala pang 5 minutes ay tapos na ako. Damn you, Gio. Pasalamat ka. I really wanted this. Nagsuot ako ng all black na parang pang workout or training attire and shoes. Itinali ko ang mahaba kong buhok at naglagay ako ng extra clothes sa bag. Yeah, I need all of this in just 9 minutes. Lumabas na ako at tumakbo ako pababa ng hagdan and there I saw him standing. He's wearing a black fitted shirt na siguradong bakat ang matipunong dibdib at braso niya at ang mga abs. He's freaking sexy in that attire. Kahit ano pa ata ang isuot nito, sexy pa rin. Quit staring. Let's go. Napa-roll eyes naman ako in my head. Lumabas kami at syempre madilim pa. I thought we're going to jog first pero sumakay kami sa sasakyan niya at pinaandar ito sa kung saan ay hindi ko na alam. Where are we going? Hideout. What? Oo nga pala, natural lang yun na may hideout ang mga katulad nila. Hindi na ako magtataka kung maraming mga men in black ang naroroon. They're mafia for pity's sake. Pero until now, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. How can I even say na mafia nga ang mga ito kung mababait silang lahat? They killed, yes, pero naroon pa rin ang kabaitan sa puso nila. Maybe not all mafia are ruthless, cruel, or heartless. They're criminals because they killed. Pero hindi naman inosenteng tao ang pinapatay. Ngunit hindi talaga maipagkakaila na mababait ang katulad ni Zaki, ni Dada, and mga Greens. And I will become one of them. Hindi naman siguro ako papatay kung hindi kailangan. I hate violence. Pero simula pa lang pala ay mulat na ako sa mundong iyon. Ang mundo ng mafia. Maybe I was born to be like them, fighting those who went to kill us. What are you thinking? Tumingin ako sa kanya. I still couldn't believe it na ang mababait na mga katulad niyo ay part ng mafia organization. We're not kind, especially on the trainings. He said. I gulped. Are you scaring me? Are you scared? Umiling ako. Of course not. Try me, Gio. Kung akala niya ay magbaback out ako para matupad ang kagustuhan niyang hindi ako mapasama sa grupo, nagkakamali siya. We'll see, Venice. Now get out. Utos niya nang itigil niya ang sasakyan. Tumingin ako sa labas. We're in the middle of the road.
where all I can see is a wild field. Kahit madilim at kahit mga streetlights lang ang nagbibigay ng liwanag, ay alam kong nasa gitna kami ng malawak na taniman. Darkness. I hate it. Pero, dito? Dito na ba ang hideout nyo? Tanong ko. You have to jog 2 kilometers to get in the hideout. You may start now. 2 kilometers? I've never jogged 2 kilometers in my entire life. At ngayon pa lang. I don't know if pinagawa ba to ni Zaki before. Masyado naman atang hard tong si Chio. He wants me to experience his bloody game or training. But I won't give up. Ano pa man ang ipapagawa niya sa akin. Lumabas ako ng sasakyan at sinalubong ako ng malamig na hangin. Mabuti na lang at hindi fitted sando ang sinuot ko. Malamig pa naman na pag ganitong madaling araw. You may start now. I'll wait for you. In the HO, just follow the lights. You're living in this kind of place? Walang kahit na ano sa lugar na ito. Walang nagdadara ang sasakyan. Nakakatakot. What if you have to train your mind and control your emotions? And at the same time, you're doing this to ready your body for the real training, Watson. Tell me if you don't wanna do it, then we're done here. I pouted. Ang sungit. Oo na. Sige, alis na. Pantataboy ko, and so he did. Pinaharurot niya ang kotse niya papalayo habang ako ay nagsimula ng mag-stretching at nagsimula ng tumakbo. Napakatahimik at hindi ko maiwasang maisip ang mga nangyayari sa buhay ni James. I shook my head. Ito siguro ang sinabi ni Gio na I need to train my mind and control my emotions because he knows what I'm scared at dark place. He knows my history and this place can trigger me. No. Tapos na yun. Wala na siya. I continue running and sweat starting to came out from my body. Kahit hinahampas naman ako na malamig na hangin. Iwan ko lang kung hindi ako mahihilo kapag hindi ako kumakain before the real training. Kailangan ko rin kumain, no? Para may energy. Bumibigat na ang hangin ko dahil pagod na ako at masakit na rin ang mga binti ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi niyang 3 kilometro ito o 10 dahil hindi ko pa rin natatanawa ang sinasabi niyang hideout. Hindi ako susuko. Ilang minuto pa ang nagdaan at nakita ko na rin ang isang 5-story na building. Like what? Ito ba ang sinasabi niyang hideout? Ganito kalaki? Napansin ko rin na ang inaasahan ko ng maraming mga kalalakihan. Most of them wearing suits and ties pero marami ding pang training attires. May nadadaanan pa akong malaking gate. Nakita ko kung ano ang nasa loob dahil na nakabukas ito. And there I saw Gio na naka-cross arms. Wait for me sa entrance mismo. Naglakad na ako papalapit sa kanya habang hinihingal. Before I could even go near him, ibinato niya sa akin ng isang bote ng tubig na nasambot ko naman. Umuso ako. Pwede namang iabot ba't kailangan pang ibato? Binuksan ko na lang ito at inilagok ang laman. Uhaw na uhaw ako. You took 20 minutes to get here. Nagreklamo pa sana ako, pero hinila na niya ako papasok. So this is our hideout, where most of men here in the Philippines that are part of the organization stay. They will have their trainings here, and this is where we plan when we have missions inside and outside the country. More like headquarters. Grabe, malaki palang hideout nyo. Gaano ba kalaki ang populasyon nila? This is just a small hideout. The real and biggest one was in England.
I just built this for my men here in the Philippines. Napanganga naman ako. So, meron pa kayong ibang kakampi sa ibang bansa? Gano'ng kalaki ang populasyon nyo? Tanong ko, hindi nga biro ang pinasok ko. Kinikilabutan ako. Whole Europe and Asia. Damn, that's quite big. Sila na ba ang pinakamakapangyarihang mafia organization sa buong mundo? Close your mouth, Venice. And so I did. I just can't believe it. So, who is the big boss? When kaya met him? Or mamimit ko kaya siya? Tanong ko. Siguro, bago ko pa man makita ang big boss nila, ay mahihimatay na ako. He must be really scary. Si Gio at si Mr. Gina nga lang ay nakakatakot na kapag seryoso ang big boss pa kaya. Namamahala sa ganito kalaking organisasyon. I manage the Grimm's Mafia and it means I'm their boss, but you're right. We still have big boss who owns the Rex Infernum organization. Kasali kami sa mas malaking organisasyon na yun. I nodded. Siya pala ang boss talaga. So boss ka, pero may big boss ka pa. May sarili kang mafia organization, pero kasali ang organization mo sa mas malaki pang organization. Wow! He just... At binilisan ang lakad niya. Sumunod lang naman ako sa mga tao nga naglalakihan ang katawan na may dalang mga naglalakihang reflex na nadadaraan na namin. They took a bow. Hindi ko rin tuloy maiwasang magbow. Is that the way they greet? What are you doing? Napatigil ako dahil sa iritadong boses niya. What? Tanong ko. Wala na ba akong ginagawang masama? Why are you bowing? I'm just doing the same thing they do. Kung hindi ka marunong gumalang, huwag mo akong igaya sa'yo. Na snob. Tumaas ang kilay niya. Just don't do it, Watson. Don't do it, Watson. Or you're done. Problema nito. Fine. Umerap na naman ako. Teka, hindi pa ba kami magpapahinga? Kanina pa kami naglalakad sa malawak na hideout na ito. Hindi ako sigurado pero nang makapasok ako ng tuluyan sa gate na iyon, nakikita ko talaga kung gaano kahaba ang hideout na ito. I mean, para siyang isang bridge, mahaba. Nakikita ang kadugtong nito sa malayo. Kung susukatin man, baka ikta-iktare ang lupa ang sakop ng building na ito. Nakakaloka. Gio, wala ba siyang pakiramdam? Pagod na ako. Hindi pa ba muna tayo magpapahinga? Tumigil siya sa paglalakad. You wanna quit? Umiling ako ng mabilisan. Who says I'm quitting? I'm just sad na baka pwedeng magpahinga muna. Hindi biro yung 2 kilometro. Simangot ko. Finally, nakapasok na rin kami sa loob ng building. See? Bago pa man kami makapasok talaga sa building, parang naglakad ulit kami ng 500 metro. So tiring. Makikita dito ang modern style ng interior. Dark ang kulay ng mga pader, steel and wall glass. May mga maraming pinto rin na napakalawak at napakalinis at napakalamig. May mga nakikita rin akong advanced technologies na nakakamangha. Saan ba talaga kami pupunta? Pero bago pa man ako maitanong iyon, ay pumasok kami sa elevator. Pinindot niya ang pang 5th floor. Sumandal ako sa pader ng elevator at ipinikit ang mata. Kung yung 3 kilometro na nga lang ay pagod na ako, yung training pa kaya ng isang mafia? But I'm not doing to do this for my parents and Bailey. I know it will all worth it. Binuksan ko ang mata when the elevator tings at nagulat ako dahil mukha ni Gio
ang nabungaran ko. He's staring at me at hindi ko alam kung anong mga emosyon ang nasa mata niya ngayon. Sobrang lapit namin sa isa't isa. I can't breathe. Nagsisimula na namang tumambol ang puso ko. Tinulak ko siya ng mahina at parang doon na rin siya nagising. Lumabas siya agad ng elevator at napabuga ako ng hangin. What was that? Pinakaba niya ako ng sobra doon na. Kalma puso, you're okay. Bago pa man magsara ang elevator, ay lumabas na ako at bumungad sa akin ang kulay abong kwarto. Malawak, malinis, malamig, at napakamanli ng dating. A sophisticated room indeed, parang isa itong office. Pero mas cool, may table sa gitna at mga couches din. Tsaka ko lang naalala na may trabaho pala ako. Oh no, paano na to? Napa-facepalm na lang ako at tumingin ako kay Chiyo na naguguluhang nakatingin din sa akin. What are you doing? I just remembered something. What is it about? Paano na yung trabaho ko sa kumpanya? Tanong ko, na hindi ko nga natawagan yung asawa niya nga si Charlie's para ipaalam na hindi muna ako papasok ngayon. Kakaumpisa ko pa lang mag-work tapos sa absent agad ako. Anong klaseng CEO ako? Gusto ko tuloy maiyak pero kasi what I am doing right now is important too. Jeez, I am so dumped. Think that later. Let's eat, sabi niya. Tsaka ko lang napansin na may mga pagkain pala sa sala set niya. A lot of foods pero mostly mga gulay at prutas. Umupo ako sa isang upuan kaharap siya. Hindi ko na hinintay ang cue niya at sinimulan ko ng lantakan ang mga pagkain. Gutom na gutom ako. It slowly Venice. Pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi rin naman siya nagreklamo pa. Tapos napansin kong nakatitig lang siya sa akin habang nakangiti. What? Nakangiti? I have never saw him smiling like what he's doing right now. Napaubo ako, muntik nang mabilaukan. Doon lang siya natauhan nang napansin niyang nakatingin ako sa kanya. He looked away, gave me water at tumayo sa upuan niya. Finish your food, rest for a while, and we'll continue the training. Seryoso niyang sabi at iniwan akong mag-isa sa malaking kwarto na ito. I smiled unconsciously.